Calleja. Una, promote muna natin yung show. Manood po kayo ng Tamang Panahon sa Netflix sa February 7 po. Parang napakarami po naming effort na ginawa dyan para maging masaya, nakakatawa. So, sana po supportan nyo. Again, Tamang Panahon, February 7, streaming po sa Netflix. At yung show sa Singapore. At yung show po namin sa Singapore, dyan sa Stephen Riyadi Auditorium, February 16 po. Ang tickets po ay mabibili sa ticketmaster.sg. Okay, unang tanong ko, actually I have three eh. Yung unang tanong ko, hindi ba, kasi may two schools of thinking, di ba? Na yung sa clubs, spontaneous. Tapos yung ganito, scripted. Pinaghandaan to eh, di ba? At saka tinitingnan mo yung reception ng audience, ano? Anong mas mahirap? Anong mas challenging? Itong Netflix, yung ginagawa ko, kung hindi sa Netflix, masaya yon kasi normal lang yan. Problema lang, alam ko nire-record, yun yung mas challenging. Pero yung other than that, yung bar okay siya eh. Kasi pumunta yung mga tao doon para tumawa eh, kaya nagbayad eh. So, eto lang ang naging challenging na dito sa Netflix special ko. At the back of my mind, alam kong recorded siya ko, kaya may iwas mag-buckle. Pag sa club, pwede ka mag-buckle eh. Okay lang eh. Tama. So, yun. Inisip kasi nila mas witty pag yung ganong klaseng comedy dahil at the moment eh, no? Pero But nakita ko din naman sa'yo, witty ka. Hindi, sa Netflix na yan, recorded yan live Okay. So, nirecord namin yan sa Maybank Theater. Pero may script. Wala rin. Wala din. Oo, so spontaneous din yung karamihan dyan. Naipag-usap ako sa crowd dyan, walang plano. Tapos kanina narinig ko na minsan, or hindi lang minsan, lagi nilang parang ino-audition yung mga jokes nila sa'yo to see para kung nakakatawa o hindi. Hindi ba ang comedy usually based sa spontaneity, pero dahil sa experience mo, hindi ba parang nagiging science na sa'yo na alam mo na this will work, this won't? Ang dapat mangyari sa amin, pinaprepare yan. Oo. Nire-rehearse yan. Pero dapat pag nanonood, ang akala ng mga tao, naisip mo lang nung gabi na Nung mismo yun yun. ang art doon at science. So may acting eh, no? Oo, akala nila, naisip mo lang. Pag akala nila, ang galing mo, naisip mo lang ngayon. Ibig sabihin, magaling ka. Kasi, rehearse yun eh. Ang technique doon ngayon na kailangan mo aralin, paano masasabi ng mga tao na naisip mo lang? Second to last question ko, hindi ka ba napipikon kapag may nagre-record, tapos nag-upload ng jokes mo kasi napipreempt? Nung una, naiinis ako, pero pangalaw ngayon, okay sa nakakatulong siya eh. So, challenge sa akin na mag-create ng mga new jokes. Kung sa bagay, pag nakikinig ka din naman ng kanta, kahit paulit-ulit mong marinig, di ba, kung magaling yung delivery. Okay, ito, last question ko, although madami to, no? Bilang komedyante, at maybe bilang tagahanga na din, pwede mo bang i-analyze yung genius nitong mga komedyante na to, why they work, and why they are considered among the top comedians of all time? Unang-una si Dolphy. Anong genius ni Dolphy? Si Dolphy kasi is the everyman's, parang akala mo, siya yung kapitbahay nyo na taga dyan lang. Nakuha niya yun na yun ang nakuha niya, pagiging simple, pagiging, everyday one. Na hindi na-achieve na iba. I have 5 names. Fourth ko, Vice Ganda. Vice Ganda kasi is yung wittiness eh. Tapos yung ginagawa niya sa comedy bar, nadala niya ngayon sa TV, natanggal niya yung konting edge na di pa pwede sa TV. Tapos napakita pa niya ngayon yung kanyang wittiness. And of course, natulungan siya ng Showtime because everyday pinakikita siya sa TV. Nayakap siya na tao bilang parang kaibigan. Ang pagiging daily kang nakikita, ang laking bagay ng daily ka nakikita. Tama. Natatanggap na yung pagkatao. Tsaka parang pamilya kayo eh. Oo. Parang nagiging inside joke tuloy dahil parang pamilya kayo. Yun ang nakatulong sa kanya, yung daily show. Michael B. Michael B kasi, kaya siya genius kasi nagsimula siya rapper. Dapat siya eh, gaya-gaya sa kay Andrew E. Kinukonta niya lang si Andrew E. Tapos nakita ko yung evolution niya as talagang yung nagsusulat siya ng comedy. Ay de las Alas? Si Ay de las Alas, isa lang naman natatanda ko sa niya yung tanging ina. Ang Ay is a comedian na pang yung mga sine na, alam mo na, yung sitcom, movie, hindi siya masyado sa stage. Doon siya mas pumutok, doon sa may acting na comedy.
Lastly, TVJ. TVJ, paborito kong TVJ. Way back 80s. In fact, pinapasok ko mga pelikula ng mga superhero sa Super 1, 2, 3. Pero kung tutusin, yung TVJ dyan, si Vic Soto lang nakapapatawa. Ganun ba? Si Oh, Joey. si Tito ang seryoso. Oo. Si Joey yung sumikat nung Star Sundays. Pero ang talagang comedy nila dati, si Vic ang pinaka-poste nila. Talaga? Akala ko pa naman siya yung pinakaseryoso. Hindi, si Tito Soto ang seryoso sa Tito Vic and Joey. Siya talaga, kahit sa Nagitbulaga na, si Vic nga yan ng bossing. Kaya ganon. Siya yung pumoste kasi siya talaga yung comedian. Si Joey yung parang cerebral na taga-pan, taga-gawa ng mga titles, di ba? Siya yung mga controversial na joke. Si Tito Soto, kaya siya naging politician kasi siya yung seryoso. Siya nga yung pinaka-corny sa tatlo eh. Si Tito. Ito. Oo. Tito Sen. Pero dahil sa dynamics nila, alam na natin na yun yung dynamics nila. Bonus question, ikaw ba nag-reflect at in-analyze mo what makes you work para you can do more of the same thing every time? Ang power ko talaga stand-up comedy. May umapit ako sa mga sitcom para lang magkaroon ako ng entry sa TV. Pero talagang yung pagsasalita ko, yung punchline, yung pag-deliver ko ang talagang advantage. I think ang power mo, self-awareness. Oo. At kagaya ng Butong Pakwan, aware ka na there could be something parang there. ganun. Saka yung observation at saka ang galing mo magsulat. Oh, yeah. Thanks, Alex. Thank you.